Grabe yung stiff neck ko kanina. Sobrang sakit talaga nito. Pero kailangan na mag-replenish kasi dahil wala nang laman ng rep namin. Every 15 days talaga. Talagang saktong-sakto. Ayan, nakapamili na rin ako ng mga pang-frozen. Usually talaga fish, baboy, tsaka mga isda ang talagang lagi namin ini-stock. Alam yung bakit? Kasi para hindi na ako lalabas-labas para mamalengke. Usually, pinapamalengke ko na lang yung mga leaves na lang sa palengke. Pero minsan nagsushort pa rin talaga ako sa gulay. Hindi pwedeng mawala yung saging na samba. Kasi magandang combination yan, nilagang itlog. At yung mga gulay, talagang kailangan ko yan. Ayun, ayoko nito kasi tignan mo naman, ang itim na ng broccoli. Oh my God, nakalimutan ko nga pala, wala akong broccoli. Hala, ngayon ko lang napansin, wala nga pala akong broccoli nakuha. Importante kasi talaga yung may mga gulay. Hindi kasi ako nagluluto, guys, ng walang gulay. Mahigpit na pili ng dietitian namin yan sa Tala Hospital kasi nagpa-laboratory na yung mga kapatid ko tsaka yung tatay ko, pati ako, kasama nang nirecommend ni Doc yung dietitian na may meal plan talaga kami. Pero minsan di ko na nagagawa mag meal plan kasi matrabaho talaga siya, kaya ginagawa ko talaga kung ano yung maisip ko pero hindi kinakailangan mawala ang gulay. Kaya although sabi nila, ba't ba ako namimili ng mga gulay kagad sa grocery? Madali malatayan. Hindi na malalatayan kasi every time na magluluto ako, nag-iisip na agad ako kung anong dapat ko iluto sa ganitong gulay. Basta hanggat maaari, mga pangsahog, andyan na sa rep, naka-ready na. Kasi minsan mas mapapamahal tayo pagka yung araw-araw na mimili. Kaya every 15 days talaga kami namimili. Payday, mga 15 or katapusan. Yan talaga. Tinatansya ko na talaga yan. Kaya kung alam nyo kung magkano na abutin yan, talaga malaki. Sobrang mahal naman talaga ng mga bilihin. Kahit di naman sa supermarket, ganun din naman. Parang sa mga palengke, ganun din ang bilihin. Yun nga lang, pwede ka tumawa, diba, pag nasa palengke. Dito talagang sinasama ko na. Kasi pagka sa araw-araw, ang hirap kasi pag araw-araw lumalabas ako. Minsan nagre-replenish din kasi ako ng mga items sa tindahan. Kaya iba yung stock namin sa tindahan, iba yung stock sa bahay. Bakit? Para hindi mo magalaw yung mga paninda mo sa tindahan. Kailan iba yung konsumo mo, iba yung stocks mo sa loob ng bahay. Ayan, hindi ko talaga pinapakawala ng mga patatas, lalo na sayote. At saka yung mga gulay. Yung mga tawag dito, prutas. Ang hirap talaga minsan mag-budget kung tutuusin. Lalo na pag halimbawa, yung araw-araw mag-iisip ka ng lutong ulam, ang hirap. Alam niyo, minsan naiisip ko, struggle talaga siya ng mga mommies. Though hindi naman ako nanay, wala naman ako asawa at anak, pero mula na nawalan kami ng nanay, yung pala yung nagiging struggle ng nanay ko, yung araw-araw, kaya lagi niya sinasabi, ano naman ba ulam? Nahihirapan siya mag-isip ng ulam. Pero minsan na kasi namin gumawa kami ng 1 week meal time, yung meal time namin na 1 week. Ang hirap din, hindi mo rin minsan masusunod. Pagka minsan may nagpapagrab ka agad ng kapatid ko, hindi na namin nasusunod yung namin, yung meal plan. Kasi minsan dumarating sa time na nagka-crave ang kapatid ko. Minsan naman pag napapaisip namin lumabas. Kaya yung meal plan mo, hindi mo nasusunod. Kaya ang ginagawa ko na lang talaga is, through YouTube, dito ako minsan nagre-research. Tapos dito ko na rin naisip na mag-vlog para namomotivate ako mag-isip ng ulam araw-araw at ng mai-content ko. So, ayun, talagang challenge din kasi sa akin na nakakapag-isip ka, nagiging creative ka, nagiging resourceful ka sa pagbablog at saka sa pagluluto. And it's easy na makagawa ka ng content kasi pagka cooking.
kahit sa bahay ka lang, hindi ka na kinakailangan mag-effort kung saan ka pa pumunta para makapag-content, diba? At saka sa ganitong paraan kasi nabibigyan ko rin uli ng task yung kapatid ko. So, lagi namin siya kasama kasi nagagamit namin yung PWD niya. Diba? May autism yung kapatid ko. So, automatic naka-PWD siya. Doble pa yan pagkasama namin tatay namin. So far ngayon, hindi namin kasama ang father namin. Kasi siya talagang hands-on sa tindahan. Pero ang kapatid ko talaga ang may-ari nun. Actually, dalawa na sila, ang tatay ko. Pero yung kapatid ko, ang taga-load, yung may autism. Siya talagang expert dyan. Tatay ko hindi marunong magpa-load. Siya maaasahan mo pagdating sa gadget. So, ayan, talagang inaano ko talaga yan. Hindi mawawala mga gulay. Iniisa-isa ko na yung different kinds of vegetables na ilalagay natin. Yung nakalimutan ko lang talaga ang broccoli. Kasi pang chop suey ko talaga siya. Pati yung mga condiments talagang ini-ista ko na yan. Good for 15 days na ano ko talaga siya. Tansya ko na talaga. Na nakabisado ko na kung ano yung dapat tutuin, kung ano yung mauubos. Pero minsan, pag alam ko marami pa, doon na talaga ako nakakapag-isip na ano pa pwede kong lutuin. And at the same time, kino-content ko na siya. Double purpose pa. Kasi itong pag-grocery namin, kapatid ko ang tagatulak ng cart niyan. Pero mamaya is, tutulungan niya ako magsalansan sa pantry tsaka sa ref. Kasi talagang wala ng laman ang ref namin. As in, may mga ulam pa. Pero, ano na lang yun, siguro pang 1 day, 2 days na lang. Kaya, yun, nag-replenish na kami ng stocks namin sa ref. So, ayan, ang hirap din, minsan, pagka nasa isang mall ka, pag nagbago yung mall na pagmimilihan mo, masisira din budget mo. Kasi dito sa AFT Pure Gold, kapisado na namin ang presyo. Tansyado na namin magiging budget namin dyan. Kaya lang talaga minsan pag nagtaasan na ang mga bilihin, patay. Yan katulad yan. Kumuha akong kimchi tsaka atsara. Pero itong atsara kakaunti, napakaliit na bottle. Kaya naisip ko, siguro one time gagawa ko ng atsara na mai-stock ko siya. At pansin ko talaga, Pasko na tay. Ayan, may mga packing na naman pang Pasko para pwede may pamigay. Siyempre, hindi na rin mawawala ang papaya, mga prutas. Kailangan yan. Lagi ako nag-i-stock ng prutas, lalo-lalo apple. Kasi yung apple, yan ang suggest ng dietitian ni Lester tsaka ng tatay ko na ang magiging merienda lang nila, kinakailangan apple or yogurt, anything, basta hindi carbo. Kasi ang pinaka-carbs lang nila, yung 3 cups of rice for 1 day. Lalo na kay Lester. Kasi si Lester is, hindi mabigat ang tawag dito, underweight. So, ang kailangan ma-meet ng kapatid ko may autism is ma-reach niya yung 50 kilos. At least 50 kilos sa edad na 35 niya at maliit lang siya. So, may kita nyo, kapatid ko, hindi siya, hindi normal yung taas niya, hindi normal yung tsura niya. Per 35 niya, akala nyo 15 lang, Ganun siya. Pero maaasahan na talaga siya. Madali na mautusan. Dati, hirap na hirap talaga kami. Hindi lumilingon yan, te. Kahit tawagin mo, hindi yan lilingon. Ang pasalamat lang talaga namin. Siguro talaga ang kinakailangan lang laging may communication sa loob ng pamilya, sa loob ng bahay. So, ayan nga, nagmamadali na kami isalansan yan. Kasi kinakailangan sunduin na yung kapatid ko sa office. At maagang gustong makauwi dahil malakas ang ulan doon sa Cubao. Sa Cubao siya ngayon na destino. Kaya dali kami dahil kinakailangan na namin umuwi at maisalansan yan sa bahay. At bago kami umalis uli ni Lester, papunta ng Mercury Drug. So, yun, kailangan mag-replenish din kami ng mga gamot niya. Maintenance, lifetime na yan. As may autism at may diabetes pa yung kapatid ko. Kaya, kinakailangan na namin isalansan yan. Tinutulungan niya na ako dyan.
sobrang thankful ako kasi sabi ko wala na may tubig, mag-init ka na ng tubig para makapagkape na kami, makapagmerienda na kami after namin salansa na sa ref at saka sa pantry. So ayan, di ko na nga nalinis yung ref eh. Sira ulo talaga ako. Dapat nililinis ko muna yan bago ko ilagay lahat yung mga napamili namin. Ayan, makita nyo. Diyos ko, alam nyo, kala nyo marami yan. Hindi. Good for 15 days talaga, sakto yan. Actually, may natira naman na 2 klaseng ulam. Isang buo pang manok at saka baboy. Pero good for 2 days na lang yun o 3 days. So yan, minsan hindi ko na mapabaon yung kapatid ko. So ito, hindi na magkasya doon kasi puno na ng baboy at manok at isda. 3 layer yun, no? Baboy, manok at isda. So dapat kasama pa yun. So ginawa ko, nilagay ko ngayon dyan sa freezer ng tindahan namin. Yes, meron din po kaming panindang mga frozen. Kaya dambuhala talaga ang aming kuryente. Kasi 3 ref namin. Isang freezer sa tindahan at isang chiller para sa mga soft drinks. Ayan o, nakita nyo, meron pa kaming 2 natirang baboy. Hindi ko napansin niya, ay 3 pala. Hindi ko napansin na meron pa. Di sana hindi ako bumili ng baboy. Pero siguro gagawin ko ano na lang yan. Igigiling ko yan para gagawa ko embutido or Shanghai. Yan ang balak ko. So, ito, dito ko na lang nilagay mga pang-almusal namin. So, sa ilalim na. Dati nagtitinda kami ng yelo. Pero kasi ang lakas sa kuryente talaga. Tsaka ang hirap pagkasyahin ng yelo dyan at yung mga ice cream. Ang dami na naghahanap sa amin ng yelo. Pero sabi ko, hindi na. Ang mahalaga, pinapalamig namin yung mga soft drinks sa chiller. Hindi pinababayaan ng tatay ko yung chiller na walang laman ng mga soft drinks. So, ayun. Yung mga gulay, ready ko na isalansan din yan. After ng mga frozen, next naman natin yung mga gulay at prutas, isalansan.